Ang titulo sa taas ay batay sa outline na ibinigay mo. Ang nilalaman ay susunod sa detalye ng Kabanata 1. 7 taon. 7 mahahabang taon na parang isang masamang panaginip lang ang lahat. Pero hindi, totoo pala. At sa dinami-dami ng lugar, dito pa talaga sa Isla Magdalena kami muling magkikita. Sa kasal pa ng matalikong kaibigan. Napakaliit nga naman ng mundo o sadya lang mapaglaro ang tadhana. Burns, bro. Buti nakahabol ka, bati sa akin ni Miguel, ang groom, sabay tapik sa balikat ko. Umiti ako ng pilit. Busing-busy ang kumpanya, pero hindi ko naman pwedeng palampasin to. Si Miguel ang isa sa ilang taong nakasama ko sa hirap bago ko pa man narating kung nasaan man ako ngayon. Hindi naman pwedeng wala ako sa araw mo, tol, sagot ko, iginala ang paningin sa napakagandang garden reception. Puno ng puting bulaklak, mga kumikislap na ilaw at masayang tawanan. Tipikal na eksena sa kasalan. Isang eksenang matagal ko nang tinalikuran. Enjoy ka lang diyan, Burns. Mamaya, ikaw naman ang aasarin naming sunod na ikakasal. Biro pa ni Patricia, ang bride, na kumapit sa braso ni Miguel. Naku, Pat, tigilan niyo ko. Alam niyo namang trabaho lang ang asawa ko, natatawa kong sabi, pero may kirot sa loob-loob ko. Isang alaala ang biglang sumagi, isang pangakong napako. Nagpaalam sila para asikasuhin ang ibang bisita. Naiwan akong nakatayo malapit sa isang mahabang mesa ng buffet. Kumuha ako ng baso ng wine, sinubukang namnamin ang selebrasyon. Pero may kung anong bumabagabag sa akin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Para bang may mangyayaring hindi ko inaasahan. At doon, sa gitna ng mga naghahain ng pagkain, sa likod ng naglalakihang mga chafing dish, nahagip siya ng mga mata ko. Siya! Si Rosel. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang babaeng minahal ko ng sobra. Ang babaeng dumurog sa puso ko. Ang babaeng asawa ko noon. Napatda ako. Ang hawak kong baso ay muntik ng mabitawan. Siya nga. Medyo nagbago ang itsura, mas payat, mas simple ang ayos kumpara noon, pero ang mga matang iyon, ang hubog ng labing iyon hindi ako pwedeng magkamali. Nakauniforme siya ng catering staff, abala sa pag-aasikaso ng mga plato. Naramdaman niya sigurong may nakatitig sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. At nang magtama ang mga mata namin, kitang-kita ko ang gulat, ang pagkataranta sa mukha niya. Nabitawan niya ang hawak na platitong mailamang pansit. Kumalat ito sa sahig. Ay, sorry po. Sorry po, sabi niya, hindi sa akin, kundi sa kasamahan niyang staff, nanginginig ang boses. Agad siyang yumuko para pulutin ang mga nalaglag. Ang dating Rosel na kilala ko, palaban, hindi basta-basta natitinag. Pero ang Rosel na nasa harap ko ngayon, parang isang maamong kordero na gustong magtago. Lumakad ako palapit, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat. Ang isisi na si Burns Lagrimas, ang bilyonaryong kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay natigilan sa isang babaeng nagpupulot ng pansit sa sahig. Nakakatawa. Nakakainis. Rosel, bulong ko, sapat lang para marinig niya. Napahinto siya sa pagpulot. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata niya, puno ng kung anong emosyon na hindi ko mabasa. Takot. Hiya. Pagsisisi. O baka naman gulat lang talaga? Burns, halos hindi lumabas ang boses niya. Tumango ako, malamig ang ekspresyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, hindi ko napigilang maging sarkastiko ang tono. Akala ko ba, ayaw mo na sa mga ganitong lugar? Masyadong simple para sa'yo. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Yumuko siya. Nagtatrabaho lang ako, mahina niyang sagot. Trabaho? Umismid ako. Ang isang tulad mo, nagtatrabaho bilang tagasilbi. Ano na nangyari sa mga pangarap mo? Sa yaman na hinabol mo? Hindi ko mapigilang isumbat ang lahat. 7 taon kong kinimkim to. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang nakayuko. Para siyang hinuhusgahan ng buong mundo. At sa isang banda, gusto kong maramdaman niya yon. Gusto kong maramdaman niya kahit katiting lang ng sakit na dinulot niya sa akin. Mama! Isang maliit na boses ang pumutol sa tensyon sa pagitan namin. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang siguro, ang tumakbo palapit kay Roselle at yumakap sa mga binti niya.
Nakaputing polo ito at itim na slacks, halatang isa sa mga batang bisita. Rafael, anak, wag dito. May ginagawa si Mama, sabi ni Roselle, pilit na umingiti sa bata, pero bakas pa rin ang kaba sa mukha. Rafael. Napatitig ako sa bata. Ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng mukha parang nakatingin ako sa salamin noong bata pa ako. Ang buhok niyang medyo kulot sa dulo, katulad ng buhok ko noon. Sino yan, Mama? Tanong ng bata, nakatingin sa akin, medyo nahihiya. Hindi makasagot si Roselle. Namumutla siya. Kitang-kita ko ang pagkabigla rin sa mga mata niya nang mapansin ang reaksyon ko sa anak niya. Para bang may nahuli siyang hindi dapat makita. Anak ko, halos pabulong niyang sabi, hinawakan ang ulo ng bata at marahang itinago sa likod niya. Napalunok ako. Ang puso ko biglang kumabog ng malakas. Hindi galit. Hindi sakit. Kundi isang kakaibang pakiramdam. Isang pagdududa. Isang takot. May anak ka na pala, sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili. 3 sila, dagdag niya, mas mahina pa. 3. Napatingin ako sa paligid, pero wala akong ibang nakitang bata na lumapit sa kanya. Binalik ko ang tingin ko sa batang si Rafael, na sumisilip pa rin mula sa likod ni Roselle. Ang pagkakahawig hindi pwedeng nagkataon lang. Tinignan ko si Roselle, mata sa mata. Pangalan ng anak mo. Rafael, tanong ko, sinigurado kong may diin ang bawat salita. Parang narinig ko na yan dati. Nakita ko ang paglunok niya. Ang takot sa mga mata niya ay mas lalong lumalim. Rafael. Paulit-ulit na umalingaw sa isip ko ang pangalang iyon. Pangalang minsan naming pinag-usapan ni Roselle, noong mga panahong akala ko kami na talaga hanggang dulo. Pangarap naming pangalan para sa panganay naming lalaki. Isang pangarap na tinangay ng hangin, kasabay ng paglisan niya. Hindi ako mapakali sa kinaupuan ko. Pilit kong ini-enjoy ang kasal ni Miguel, pero ang isip ko ay lumilipad pabalik sa nakaraan. 7 taon. 7 taon ng galit ng pait ng pagtataka. Flashback. Isang gabi, 7 taon na ang nakalipas. Hindi ko na kaya, Berens, sigaw ni Roselle, nanginginig ang mga labi, namumula ang mga mata sa kaiyak. Nakaimpake na ang mga gamit niya sa isang lumang maleta. Hindi kaya? O ayaw mo na, ganti ko, puno ng hinanakit. Dahil ba to sa pera, Roselle? Dahil ba hanggang ngayon, isa pa rin akong hamak na empleyado na kapos sa budget? Yun ba iyon? Nakayuko siya, hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang sakit. Sobrang sakit makita siyang ganito, parang hindi na siya yung Roselle na minahal ko, yung palaban, yung laging nakangiti kahit gaano kahirap ang buhay. Hindi mo maiintindihan, halos pabulong niyang sabi. Ang alin, Roselle? Ang alin ang hindi ko maiintindihan? Lumapit ako sa kanya, hinawakan siya sa braso. Na mas pipiliin mo ang komportableng buhay kaysa sa akin. Naiiwan mo ako dahil sa tingin mo wala akong mararating. Umiling siya, tumulo na ng tuluyan ang mga luha. Mahal kita, Berns. Maniwala ka, mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit ka aalis? Desperado kong tanong. Hindi siya sumagot. Pero bago siya tuluyang tumalikod, may isang eksena pa ang naglaro na mas lalong dumurog sa akin. Ang pagdating ng nanay. Si Mama Esmeralda. Palagi siyang kontra kay Roselle. Mula pa lang noong una, hindi niya nagustuhan ang dalaga para sa akin. Mahirap lang daw, walang maipagmamalaki at baka raw pamilya lang namin ang habol. Mabuti naman at natauhan ka na, iha, malamig na sabi ni Mama, nakapamiwang habang pinagmamasdan si Roselle na bitbit ang maleta. Alam mo, sa una pa lang, sinabi ko na sayo, hindi kayo bagay ng anak ko. Anong ipapakain mo sa kanya? Pag-ibig. Hindi nabubuhay ang tao sa pag-ibig lang. Napayukom ang mga palad ko. Ma, tama na, awat ko, pero hindi siya nagpatinag. At yang dinadala mo, biglang sabi ni Mama, tinuro ang tiyan ni Roselle na bahagya palang umuumbok noon. Halos hindi pa nga halata. Huwag mong isipin na magagamit mo yan para itali ang anak ko. Maraming paraan para mawala yan. Kung pera lang ang kailangan mo para dyan, sabihin mo lang. Nakita ko ang matinding gulat at sakit sa mukha ni Roselle. Napahawak siya sa tiyan niya, parang pinoprotektahan ito. Hindi ko to gagawin sa anak ko, garalgal niyang sabi.
Kung ganon, umalis ka na. At siguraduhin mong hindi na kayo magkikita pa ng anak ko, kahit kailan, mariing utos ni Mama. Si Roselle, walang nagawa kundi ang tumango, humihikbi, saka mabilis na lumabas ng bahay. Hinabol ko siya, pero para siyang hangin na naglaho sa dilim ng gabi. Ang huling nakita ko ay ang likod niyang papalayo, basang-basa ng ulan ang buhok, pasan ang bigat ng mundo. At ako, naiwan akong tulala, galit sa mundo, galit kay Roselle, at higit sa lahat, galit sa sarili ko dahil wala akong nagawa. End of flashback. Napapikit ako ng mariin. Ang alaala ng gabing yon, sariwa pa rin. Ang sakit, parang kahapon lang nangyari. Kaya pala ganito na lang ang galit ko kay Roselle. Iniwan niya ako sa panahong pakiramdam ko, siya lang ang meron ako. Pero ngayon may mga tanong na bumubuo sa isip ko. Lalo na matapos kong makita ang batang si Rafael. Nilingon ko ang paligid. Hinanap ng mga mata ko si Roselle. Nakita ko siyang kausap ang isang medyo may edad ng babae sa isang sulok, malayo sa ingay ng party. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Kasama nila ang batang si Rafael, na tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero dahan-dahan akong lumapit sa direksyon nila, nagtago sa likod ng isang malaking halaman para hindi nila ako mapansin. Gusto kong marinig ang pinag-uusapan nila. Pakiramdam ko may mahalaga akong malalaman. Mere, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Narinig kong sabi ng babaeng kausap ni Roselle. Medyo may kalakasan ang boses nito. Paano kung malaman ni Sir Berens ang totoo? Paano kung angkinin niya ang mga bata? Nanlaki ang mga mata ko. Mga bata. Hindi lang si Rafael. Dede, Aling Nena, hinaan mo ang boses mo, baka may makarinig, saway ni Roselle, palingalinga. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi pa ngayon. Ayokong guluhin pa ang buhay nila. Pero, Roselle, anak, malumanay na sabi ni Aling Nena. Hindi habang buhay maitatago mo yan. Lalo na ngayon, nagkita na kayo. At yung si Rafael, grabe, kuhang-kuha ang itsura ng tatay niya noong bata pa. Alam ko, Aling Nena. Alam ko, umiiyak na sabi ni Roselle. Pero natatakot ako. Natatakot ako sa kung anong pwedeng gawin ng pamilya niya, lalo na yung nanay niya. Naaalala mo ba? Halos isumpa niya ako noon. Pinipilit niya akong ipalaglag si Rafael. Kung hindi lang ako tumakas noon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pinipilit siyang ipalaglag si Rafael. Ang nanay ko. Totoo ba tong naririnig ko? Ang alam ko lang, tinaboy siya. Pero ang pilitin siyang magpa-abort. Ibang usapan na yon. Napayukom ang kamao ko. Ang baso ng wine na hawak ko ay nabasag sa sobrang diin ng pagkakahawak ko. Tumalsik ang ilang piraso sa sahig, gumawa ng ingay. Agad na napalingon sina Roselle at Aling Nena sa direksyon ko. Nakita nila ako. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Roselle. Sir Bernstein. Nautal niyang sabi. Hindi ako umimik. Tinitigan ko lang siya ng mariin. Ang galit ko kanina, napalitan ng mas matinding galit, galit sa nanay ko, galit sa sitwasyon, at galit sa sarili ko dahil naging bulag ako sa katotohanan. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palayo, iniwan silang tulala. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Hindi na ako bumalik sa party. Dumiretso ako sa kotse ko, pero hindi ko pa ito pinaandar. Sumandal ako at napasabunot sa buhok. Ang daming tanong. Ang daming to what ifs. Maya-maya, natanaw ko si Roselle na papalabas ng venue, kasama ang 3 bata. 3 nga sila. Si Rafael, at 2 pang mas bata, isang babae at isang lalaki na siguro ikambal, mga 4 na taong gulang ang itsura. Masaya silang naglalakad, nagkukulitan. Si Roselle, pilit na umingiti, pero baka sa mukha niya ang pagod at lungkot. Sinundan ko sila ng tingin. Naglakad sila papunta sa sakayan ng tricycle. Walang kotse. Walang special service. Simple lang. Napakasimple. Ang babaeng minsang nangarap ng marangyang buhay, ngayon ay kontento na sa pagsakay sa tricycle, kasama ang 3 anak. O baka naman, napilitan lang siyang mamuhay ng ganito. Ang dami kong gustong itanong, pero mas nangingibabaw ang galit at ang pagkalito. Nang makasakay na sila, hindi ko na napigilan ang sarili ko.
Pinaandar ko ang kotse at sinundan sila, maingat na nagmamaneho para hindi nila ako mahalata. Ang utak ko'y gulong-gulo. Kung totoo ang narinig ko, kung talagang pinilit ni Mama si Rosel na ipa-abort si Rafael, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit? Pagsisisi? Sigurado. Pero higit sa lahat, isang malaking katanungan ang umuukil-kil sa isip ko, anak ko ba talaga sila? Ang tricycle ay pumasok sa isang masikip na eskinita, malayo sa sentro ng Isla Magdalena. Mga bahay na dikit-dikit, gawa sa halo-halong materyales, yero, kahoy, ang iba ay may mga tagpi-tagping sako. Malayo sa mga mansyon at kondominium na kinasanayan ko sa Maynila. Malayo sa buhay na meron ako ngayon. Ito ba ang buhay na pinili ni Rosel? O ito ang buhay na ibinigay sa kanya ng tadhana matapos siyang umalis, matapos siyang itakwil? Huminto ang tricycle sa tapat ng isang maliit na paupahang bahay na yari sa kahoy, medyo kupas na ang pintura. Halatang luma na, pero malinis tingnan ang munting bakuran na may ilang tanim na halaman sa paso. Nakita kong bumaba si Roselle, inalalayan ang tatlong bata. Si Rafael, hawak ang kamay ng isang batang babae na marahil ay kasing edad niya, o mas bata ng kaunti. Sa likod nila, isang mas maliit na batang lalaki ang karga-karga ni Roselle. Ang puso ko'y biglang kumirot. Tatlong maliliit na anghel. Nagbayad siya sa driver at pagkatapos ay binuksan ang maliit na gate na yari sa kawayan. Pumasok sila sa loob. Ilang sandali pa, sumindi ang ilaw sa loob ng bahay. Isang malamlam na liwanag ang tumago sa manipis na kortina ng bintana. Ipinark ko ang kotse ko sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, sapat lang para hindi masyadong kapansin-pansin. Pinatay ko ang makina. Tahimik kong pinagmasdan ang bahay. Ang paligid ay tahimik, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang tunog ng videoke mula sa di kalayuang bahay ang maririnig. Ang contrast sa buhay ko sa syudad, nakakabingi. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig doon. Ang daming emosyon ang naglalaro sa dibdib ko. Ang galit na naramdaman ko kanina sa party, unti-unting nahahaluan ng ibang pakiramdam. Isang pakiramdam na hindi ko pa kayang pangalanan. Siguro awa. O baka naman konsensya. Si Mama kaya niya bang gawin yon? Ang ipagkait sa sarili niyang anak ang sarili nitong anak. Ang hirap paniwalaan. Pero ang mga salitang narinig ko mula kay Aling Nena at Roselle, parang punyan na sumasaksak sa puso ko. Maya-maya, may narinig akong mahinang tunog mula sa bahay. Isang pamilyar na himig. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng kotse ko para mas marinig ng malinaw. Musika. Isang violin. At hindi lang basta musikang galing sa radyo o stereo. Tunog ito ng isang totoong violin na tinutugtog. At ang tinutugtog isang piyesa ni Bach. Isang piyesang madalas kong tugtugin noong bata pa ako, noong tinuturuan pa ako ng lolo ko. Isang talentong namana ko raw sa angkan namin. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Hindi. Hindi pwede. Nagkakataon lang siguro. Marami namang nagva-violin. Pero habang pinapakinggan ko ang bawat nota, ang bawat hagod ng bao sa strings, parang may kung anong kumukurot sa puso ko. May isang partikular na phrasing doon, isang maliit na embellishment na palagi kong ginagawa kapag tinutugtog ko ang piyesang iyon. Isang personal touch na akala ko, ako lang ang nakakaalam. At narinig ko iyon. Malinaw na malinaw. Sino ang tumutugtog? Imposibleng si Rosel. Hindi siya marunong. At ang mga bata? Masyado pa silang. Napatingin ako ulit sa bintana ng bahay. Nakita ko ang anino ng isang bata. Isang batang lalaki. Nakatayo, hawak ang isang maliit na violin. Si Rafael. Hindi ako makahinga. Ang batang kamukhang-kamukha ko noong maliit pa ako tumutugtog ng violin. At hindi lang basta tumutugtog. May talento. May puso. Katulad ko. Ang galit ko kanina, biglang napalitan ng isang matinding pagkabigla. Isang realisasyon na unti-unting gumuguhit sa isip ko. Ang mga piraso ng palaisipan, dahan-dahang nagkakabit-kabit. Kuhang-kuha ang itsura ng tatay niya noong bata pa. Pinipilit niya akong ipalaglag si Rafael. Ang pangalang Rafael. Ang violin.
Napapikit ako. Hindi, bulong ko sa sarili. Hindi pwede. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi na ako pwedeng magbingi-bingihan. Hindi na ako pwedeng magbulag-bulagan. Kailangan kong malaman ang totoo. Kahit gaano pa kasakit. Kahit gaano pa kagulo. Ang gabing yon, hindi ako umuwi agad sa hotel. Nanatili ako sa loob ng kotse, pinagmamasdan ang maliit na bahay na yon, pinapakinggan ang bawat tunog na nagmumula sa loob. Ang isip ko'y puno ng intriga, ng mga tanong na humihingi ng kasagutan. At sa gitna ng lahat ng yon, isang maliit na tinig ang nagsasabing, paano kung anak ko nga sila. Ang dating galit dahil sa pag-iwan, unti-unting nababahira ng panibagong galit, galit dahil sa posibleng panlolokong mas malalim pa pala kaysa sa akala ko. At sa gitna ng galit na yon, may isang maliit na kislap ng hindi ko masabi kung ano. Pag-asa o takot sa kung anong matutuklasan ko. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. At sisiguraduhin kong malalaman ko ito. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Ang mga imahe ni Roselle, ang mga bata, lalo na si Rafael at ang pagtugtog niya ng violin, paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Ang mga salitang narinig ko mula sa usapan nila ni Aling Nena, parang sirang plakang paulit-ulit. Ang galit, ang intriga, ang pagdududa, lahat naghalo-halo, ginugulo ang sistema ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang unang pumasok sa isip ko, kailangan kong makakuha ng pruweba. Hindi sapat ang mga naririnig ko lang, ang mga kutob ko. Kailangan ko ng isang bagay na konkreto. Isang bagay na hindi maipagkakaila. Isang faith test. Alam kong masalimuot. Alam kong hindi tama na gawin ito nang walang pahintulot ni Roselle. Pero sa puntong ito, handa akong gawin ang lahat para malaman ang totoo. Kung anak ko nga si Rafael, kung anak ko nga ang tatlong batang iyon, may karapatan akong malaman. At may pananagutan ako sa kanila. Ang plano ay nabuo sa isip ko. Hindi ko pwedeng basta nalang lapitan si Roselle at humingi ng FED sample. Siguradong tatanggi siya, lalo na kung totoong may itinatago siya. Kailangan kong gawin ito sa paraang hindi niya mahahalata. Nag-research ako online. Paano makakakuha ng FED sample nang hindi direktang kinukuha sa tao? Buhok. Isang hibla ng buhok na may follicle. Yun ang kailangan ko. Ang tanong, paano ko makukuha yun kay Rafael? Bumalik ako sa Isla Magdalena. Hindi sa lugar ng kasal, kundi sa lugar kung saan ko huling nakita ang bahay nila Roselle. Itinago ko ulit ang kotse ko sa di kalayuan, nagmasid. Mga bandang hapon, lumabas si Rafael kasama ang kapatid niyang babae, si Rina, base sa tawag sa kanya ni Roselle kagabi. Naglalaro sila sa maliit na espasyo sa tapat ng bahay nila, habang si Roselle naman ay naglalaba sa likod bahay, kita mula sa kinatatayuan ko. Ang bunso, si Ramil, ay natutulog siguro sa loob. Pinagmasdan ko si Rafael. Ang bawat galaw niya, ang paraan ng pagtawa, ang pagkunot ng noo kapag nainis sa kapatid. Parang pinapanood ko ang sarili ko sa isang lumang home video. Ang sakit at saya, sabay kong naramdaman. Nagkaroon ako ng ideya. Nakita kong may maliit na tindahan ng mga laruan at candy malapit sa kanila. Naglakad ako papunta roon, bumili ng isang laruang kotse-kotsehan na medyo maganda ang klase, at ilang pirasong lollipop. Naglakad ako pabalik, dumaan sa tapat ng bahay nila. Kunwari naglalakad lang. Nang mapansin ako ni Rafael, bigla siyang natigilan sa paglalaro. Nakilala niya siguro ako mula kagabi. Ninitian ko siya, isang pilit ng ngiti. Hi, bati ko. Ang ganda naman ng laro ninyo. Medyo nahiya pa si Rafael, pero si Rina, na mas bibo, ay ngumiti. Opo, kuya. Ito po si Lightning Queen ko, pakita niya sa lumang laro ang hawak. Wow, ang galing naman, sabi ko. Alam mo, may dala rin akong laruan dito. Baka gusto nyo. Inilabas ko ang kotse-kotsehang binili ko. Nagningning ang mga mata ni Rafael. Talaga po? Naman. Lumuhod ako para maging ka-level sila. Pero bago yan, pwede bang magtanong? Mahilig ka ba sa music? Tumango si Rafael. Opo. Tinuturuan po ako ni Mama mag-violin. Parang may kung anong mainit na dumaloy sa puso ko. Si Mama. Si Roselle pala ang nagtuturo. Talaga? Ang galing mo naman.
Narinig kita kagabi, ang husay mo, sabi ko, sinubukang maging natural ang tono. Ngumiti si Rafael, halatang natuwa sa papuri. Salamat po. Alam mo, paborito ko rin yang si Batch, dagdag ko pa. Pwede bang mahawakan yang buhok mo? Ang ganda kasi, parang buhok ng isang musikero. Isang palusot. Isang desperadong palusot. Nagkatinginan sila ni Rina, medyo nagtataka. Pero dahil siguro sa excitement sa laruan, pumayag si Rafael. Sige po. Dahan-dahan kong inabot ang buhok niya. Habang kunwari ihinahaplos ito, maingat akong bumunot ng ilang hibla, siniguradong may kasamang ugat. Itinago ko ito agad sa palad ko. Ang puso ko kumakabog ng sobrang bilis. Ayan, ang pogi mo lalo, sabi ko, pilit nang umingiti. Oh, eto na yung laruan. At may lollipop pa kayo. Ibinigay ko sa kanila ang mga dala ko. Salamat po, kuya, sabay nilang sabi, tuwang-tuwa. Walang anuman. Sige, una na ako, ha? Tumayo ako at mabilis na naglakad palayo, bago pa man may makapansin, bago pa man ako makonsensya ng tuluyan sa ginawa ko. Pagbalik ko sa Maynila, agad akong naghanap ng isang reputable na safety testing center. Pinadala ko ang sample ng buhok ni Rafael, kasama ang sample ko. Ang sabi, 1 linggo bago lumabas ang resulta. 1 linggo. Ang pinakamahabang 1 linggo sa buhay ko. Bawat araw parang 1 taon. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. Palagi akong tulala. Ano kaya ang resulta? Paano kung hindi ko anak? Paano kung anak kong Anong gagawin ko? Handa na ba akong harapin ang lahat ng to? At dumating ang araw. Isang sobre ang iniabot sa akin ng sekretarya ko. Galing sa safety testing center. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ito. Nagkulong ako sa opisina ko. Dahan-dahan kong binuksan. Ang mga mata ko'y dumiretso sa resulta, probability of paternity, 99.9%. Napaupo ako sa swivel chair ko. Ang papel, nahulog mula sa nanginginig kong kamay. Anak ko siya. Si Rafael anak ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Saya. Lungkot. Galit. Pagsisisi. Lahat yata. Napasabunot ako sa buhok ko. Totoo nga. Ang batang kamukha ko, ang batang tumutugtog ng violin na parang ako, ang batang pinangalanan ng pangalang minsan naming pinangarap ni Rosel, anak ko siya. At kung anak ko si Rafael, malaki ang posibilidad na ang dalawa pa. Napatingin ako sa labas ng bintana ng opisina ko. Ang nagtataasang mga gusali ng Makati, parang walang halaga ngayon. Ang yaman ko, ang posisyon ko, parang walang kwenta kumpara sa katotohanang kakalabas lang. 7 taon. 7 taon akong niloko. O 7 taon akong naging bulag. 7 taon na may mga anak pala ako na hindi ko alam. 7 taon na lumaki sila nang wala ako. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero kasabay ng sakit, may determinasyong nabubuo sa dibdib ko. Hindi ako agad kumpronta kay Rosel. Hindi pa. Kailangan ko munang ayusin ang isip ko. Kailangan kong magplano. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko nahahayaang lumayo pa sila. Hindi ko nahahayaang mawala ulit sila sa buhay ko. Pero imbes na direktang suyuin si Rosel, ibang paraan ang naisip ko. Isang paraan para makalapit sa kanila, para matulungan sila, nang hindi nila alam na ako ang nasa likod nito. Kinagabihan, tinawagan ko ang EC department ng kumpanya ko. I need you to find someone for me, sabi ko sa GC manager. Her name is Rosel Fajardo. She's currently residing in Isla Magdalena. Offer her a job. An accounting position. Make the offer too good to refuse. And make sure she doesn't know it's coming from me. Sir, may you know the reason, tanong ng EC manager, halatang naguguluhan. Just do it, mariin kong sabi. And report back to me once she accepts. Ibinaba ko ang telepono. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ko. Ito ang unang hakbang. Isang hakbang para mabawi ang nawala sa akin. Ilang araw ang lumipas. Naghihintay ako ng balita. Hanggang sa isang hapon, tumawag ang EC. Sir, good news. Ehis Rosel Fajardo has accepted the job offer.
She'll be starting next week. Napatayo ako. Isang pakiramdam ng tagumpay kahit papaano. Naglakad ako papunta sa malaking salamin na bintana ng opisina ko. Tanaw mula roon ang parking lot ng kumpanya. Isang partikular na oras, alam kong doon naghihintay ang mga sundo, ang mga magulang na pauwi na sa kani-kanilang pamilya. Napangiti ako. Malapit na, mga anak. Malapit na. Isang hapon, ilang araw matapos magsimula si Rosel sa kumpanya, sinadya kong dumaan sa lobby. Nakita ko sila. Si Rosel, mukhang pagod pero disente sa suot niyang office attire. At sa tabi niya, naghihintay ang tatlong bata. Si Rafael, si Rina, at si Ramil. Dala-dala nila ang kanilang mga bag, tahimik na naghihintay sa nanay nila. Tumigil ako sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking poste, kung saan hindi nila ako makikita. Pinagmasdan ko sila. Si Rafael, may hawak na libro, seryosong nagbabasa. Si Rina, kinukulit ang kuya niya. Si Ramil, ang bunso, nakakapit sa palda ni Rosel. Isang pamilya. Isang pamilyang dapat sana ay pamilya ko rin. Napahawak ako sa dibdib ko. Isang kakaibang init ang naramdaman ko. Mga anak ko kayo. Bulong ko sa sarili, halos hindi marinig. Ang boses ko nanginginig. At babawi ako. Pangako. Ang galit ay naroon pa rin, pero nahaluan na ng isang mas malakas na emosyon, ang pagmamahal ng isang ama. At gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kahit ano. Lumipas ang ilang linggo. Si Rosel, tahimik na nagtatrabaho sa accounting department. Ako naman, palihim siyang pinagmamasdan mula sa malayo. Hindi ko pa rin siya kinakausap ng direkta tungkol sa mga bata. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang bigat pa rin ang nakaraan, parang isang pader sa pagitan namin. Pero ang makita siya araw-araw, kahit papaano, nagbibigay ng kakaibang sigla sa akin. Ang makita ang mga bata na naghihintay sa kanya sa lobby tuwing uwian, yun ang nagpapagaan ng loob ko. Kahit pasulyap-sulyap lang, sapat na iyon para maramdaman kong parte pa rin sila ng mundo ko, kahit hindi nila alam. Isang Biyernes ng gabi, malakas ang buhos ng ulan. Signal number 3 daw ang bagyo. Karamihan sa mga empleyado ay maagang umuwi. Pero ako, nagpaiwan. Marami pa akong kailangang tapusin. At si Rosel, alam kong nag-o-overtime din siya. Madalas siyang mag-overtime, siguro para makadagdag sa kita. Ang buhay ng single mother, alam kong hindi madali. Bandang 8:00 na ng gabi, halos kami na lang yata ang natitira sa floor namin. Tahimik ang paligid, tanging ang lagaslas ng ulan sa labas at ang tunog ng keyboard ko ang maririnig. Napagdesisyonan kong magtimpla ng kape. Paglabas ko ng opisina, nakita ko si Rosel sa pantry, nagtitimpla rin ng kape. Nagtama ang mga mata namin. Ngumiti siya ng alanganin. Sir Berens, gabi na po pala, sabi niya, medyo nahihiya. Hindi pa po kayo uwi. Marami pa kasing trabaho, sagot ko. Ikaw? Mukhang napapadalas ang overtime mo, ah. Kailangan po, sir, tipid niyang sagot, umiiwas ng tingin. Para sa mga bata. Para sa mga bata. Ang mga salitang yon tumago sa puso ko. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tanging ang tunog ng kutsarang humahalo sa tasa ng kape ang maririnig. Ingat ka sa pag-uwi mamaya, sabi ko na lang para mabasag ang katahimikan. Malakas ang ulan. Salamat po, sir. Sakto namang biglang kumidlat ng malakas, sinundan ng dagundong ng kulog. At pagkatapos biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brownout. Ay, napasigaw si Roselle, halatang nagulat. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Madilim. Kami lang dalawa. Okay ka lang, tanong ko, sinubukang hanapin siya sa dilim. Oo po, sir. Medyo nagulat lang, narinig kong sabi niya, nanginginig ang boses. Kinapa ko ang cellphone ko sa bulsa. Binuksan ko ang flashlight. Itinutok ko sa kanya. Nakita ko siyang nakahawak sa dibdib, medyo namumutla. Mukhang matatagalan to, sabi ko, tinutukoy ang brownout. May emergency lights dapat tayo, pero mukhang hindi gumana. Ganon po ba? May bakas na pag-aalala sa boses niya. Paano po yung mga bata? Naghihintay sila sa baba. Nga pala. Ang mga anak namin.
Nag-aalala rin ako para sa kanila. Tatawagan ko ang security. Siguradong may generator tong building, sabi ko, dinukot ulit ang cellphone para tumawag. Pero walang signal. Great. Pati signal nawala. Napabuntong hininga si Rosel. Paano na to? Hintayin na lang natin siguro. Babalik din yan, sabi ko, sinubukang pakalmahin siya, kahit ako mismo ay hindi mapakali. Naupo kami sa maliit na mesa sa pantry. Ang tanging liwanag ay galing sa flashlight ng cellphone ko na nakapatong sa mesa. Ang ulan sa labas, lalo pang lumakas. Ang hangin, sumisipol. Para kaming nasa loob ng isang pelikula. Ang awkward ng katahimikan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang dami kong gustong itanong, ang dami kong gustong sabihin, pero parang may bumabara sa lalamunan ko. Kamusta na sila, basag ko sa katahimikan. Hindi ko na napigilan. Napatingin siya sa akin, nagtataka. Sila sino po, sir? Ang mga anak mo, diretsahan kong sabi. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Ang pagkagulat, ang pag-iingat. Okay naman po sila, sir. Malulusog. Si Rafael magaling pa rin siyang mag-violin? Mas lalo siyang nagulat. Paano niyo po nalaman? Narinig ko siya noon. Noong nasa Isla Magdalena tayo. Yumuko siya. Opo. Mahilig po talaga siya sa musika. Mana sa pamilya namin yan, sabi ko, hindi ko na napigilang sabihin. Napatingala siya, ang mga mata niya, puno ng kung anong emosyon na hindi ko mabasa. Takot. Pagtataka. O baka naman sakit. Burns tea. Mahina niyang sabi, hindi na sir. Ang pagtawag niya sa pangalan ko, parang musika sa pandinig ko. Ang tagal kong hindi narinig yon mula sa kanya. Roselle, ganti ko, ang boses ko, mas malambing kaysa sa inaasahan ko. Nagkatinginan kami. Ang mga mata niya, parang nangungusap. Ang mga mata ko, siguradong ganun din ang tensyon sa pagitan namin, ramdam na ramdam ko. Ang init, ang kaba. Bakit, tanong ko, ang boses ko, halos pabulong na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakita ko ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Hindi mo maiintindihan, sabi niya, umiling-iling. Masasaktan ka lang. Masasaktan, mapait akong napangiti. Sa tingin mo ba, hindi ako nasasaktan ngayon, Rosel? Sa tingin mo ba, 7 taon akong hindi nasaktan? Hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang umiiyak. Umalis ka. Iniwan mo ko. Sabi mo, dahil sa pera. Sabi mo, dahil wala akong mararating, sumbat ko, ang lahat ng kinimkim kong sakit, unti-unting lumalabas. Pero ang totoo, may iba pang dahilan, di ba? May mas malalim pang dahilan. Burns, tama na T. Pakiusap niya, humihikbi. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang mga braso niya. Sabihin mo sa akin, Rosel. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo ako iniwan? Tayo dapat ang pamilya. Tayo dapat ang magkakasama. Ang mga salitang yon, lumabas na lang bigla sa bibig ko. Hindi ko pinag-isipan. Galing sa puso. Tumingala siya sa akin, basang-basa ng luha ang mukha. Hindi mo alam ang lahat, Burns. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko. Then tell me, sigaw ko, hindi na napigilan ang emosyon. Sabihin mo sa akin para maintindihan ko. Hindi siya nagsalita. Pero ang mga mata niya, ang sakit na nakikita ko roon, parang sinasabi na ang lahat. At hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinila ko siya palapit sa akin. Ang mga labi ko, hinanap ang mga labi niya. Isang halik. Isang halik na puno ng galit. Puno ng sakit. Puno ng pangungulila. Puno ng 7 taong paghihintay. Nagulat siya noong una. Sinubukan niyang pumiglas. Pero hinigpitan ko ang hawak ko sa kanya. At maya-maya, naramdaman kong tumutugo na rin siya sa halik ko. Ang mga kamay niya, dahan-dahang gumapang sa batok ko. Ang halik ay naging mas mapuso. Mas desperado. Para kaming 2 taong nalulunod, kumakapit sa isa't isa para mabuhay. Ang init ng katawan namin, ang bilis ng tibok ng puso namin, ang alat ng mga luha niya na humalo sa halik namin. Ang mundo parang huminto. Tanging kami lang 2.
Ang ulan sa labas, ang dilim sa paligid, nawala lahat. Pero kasing bilis ng pag-apoy nito, kasing bilis din itong natapos. Siya ang unang bumitaw. Humihingal. Nanginginig. Nakatingin sa akin, ang mga mata niya, puno ng gulat, ng pagsisisi, ng takot. Hindi pwede to, sabi niya, umiling-iling, umatras palayo sa akin. Roselle D. Malito, Burns. Malito, sabi niya, pinupunasan ang mga luha. Bago pa ako makapagsalita ulit, biglang bumalik ang ilaw. Ang emergency lights, sumindi na rin. Napatingin kami sa isa't isa. Ang magic ng sandaling iyon biglang naglaho. Bumalik kami sa realidad. Kailangan ko nang umuwi, sabi ni Roselle, nagmamadaling kinuha ang bag niya. Nag-aalala na ang mga bata. Hindi na siya lumingon pa. Mabilis siyang lumabas ng pantry, iniwan akong tulala. Nakatayo. Nanghihina. Napasandal ako sa pader. Napahawak sa labi ko. Ang lasa ng halik niya, naroon pa rin. Ang init ng katawan niya, ramdam ko pa rin. Isang halik na hindi inaasahan. Isang halik na gumising sa lahat ng natutulog na damdamin. Isang halik na mas lalong gumulo sa lahat. Kinabukasan, pagdating ko sa opisina, nalaman ko ang balita. Ang desk ni Roselle, malinis na. Wala nang gamit. Iniabot sa akin ng sekretarya ko ang isang puting sobre. Sir, nag-file po ng immediate resignation si E. Fajardo kaninang umaga. Ito po ang resignation letter niya. Binuksan ko ang sulat. Maikli lang. Formal. Walang paliwanag. Walang emosyon. Si Roselle nawala na naman. At sa pagkakataong ito, pakiramdam ko, mas masakit pa kaysa noong una. Ang pagkawala ni Roselle sa pangalawang pagkakataon ay parang isang malaking sampal sa akin. Akala ko, sa pagkakataong ito, iba na. Akala ko, may pag-asa na. Pero nagkamali ako. Ang resignation letter niya, malamig, walang emosyon, parang sinasabing tapos na talaga ang lahat sa amin. Pero hindi ako papayag. Hindi na ngayon. May mga anak kami. At may mga kasagutan akong kailangang malaman. Mga kasagutang alam kong nasa nanay ko. Kinagabihan, umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Bihira na akong umuwi roon mula nang magkaroon ako ng sarili kong kondominium, lalo na mula nang mangyari ang lahat. Pero ngayong gabi, kailangan kong harapin si Mama. Naabutan ko siyang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, isang bagay na madalas niyang gawin para magpalipas ng oras. Si Papa naman ay nasa loob, nanonood ng balita. Burns, anak. Napadalaw ka, gulat na bati ni Mama, pero may ngiti sa labi. Ibinalik niya ang pandilig sa lalagyan. Halika, magmeryenda ka muna. Hindi ako ngumiti. Seryoso ang mukha ko. Ma, kailangan nating mag-usap. Napansin niya siguro ang tono ko. Nawala ang ngiti sa labi niya. Tungkol saan, anak? May problema ba sa kumpanya? Hindi tungkol sa kumpanya, ma, sabi ko, tinitigan siya ng diretso sa mata. Tungkol kay Roselle. At sa mga anak namin. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Ang biglaang pagbabago ng kulay. Anong sinasabi mo, Burns? Anong mga anak? Huwag na tayong maglokohan pa, ma, mariin kong sabi. Alam ko na ang lahat. O halos lahat. At gusto kong marinig mula sa iyo ang buong katotohanan. Pumasok kami sa loob ng bahay. Naupo kami sa sala. Si Papa, narinig siguro ang usapan namin, lumabas mula sa den. Anong nangyayari dito, Esmeralda? Tanong ni Papa, nakatingin sa amin ni Mama. Ma, ulit ko, hindi pinansin si Papa. Totoo ba? Totoo bang pinilit mo si Roselle na ipalaglag ang panganay namin? Totoo bang tinakot mo siya para iwan ako? Natahimik si Mama. Yumuko siya, pinaglaruan ang mga daliri. Ang katahimikan niya, para ng isang pag-amin. Esmeralda, sumagot ka, mahinahong sabi ni Papa, pero may diin. Dahan-dahang tumingala si Mama. Ang mga mata niya namumula na. Halos pabulong niyang sagot. Burns. Ginawa ko yon. Parang isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ko. Kahit na may hinala na ako, iba pa rin pala kapag narinig mo na mismo ang kumpirmasyon. Ang sakit. Ang bigat.
Bakit, ma? Tanong ko, nanginginig ang boses sa galit at pagkadismaya. Bakit mo nagawa iyon? Anak ko iyon. Apo mo. Dahil ayokong masira ang buhay mo, biglang sigaw ni mama, tumayo. Mahirap lang si Rosel. Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Sa magiging anak niyo. Gusto ko lang mapabuti ka, Berns. Gusto ko lang magkaroon ka ng magandang buhay. Magandang buhay, mapait akong napangiti. Sa tingin mo, naging maganda ang buhay ko sa loob ng 7 taon na yon, ma? Na iniisip kong iniwan ako ng babaeng mahal ko dahil lang sa pera. Nawala akong kamalay-malay na may mga anak pala ako na lumalaki nang wala ako. Hindi ko naman sinasadya na umabot sa ganito. Umiiyak na sabi ni mama, hinawakan ang braso ko. Akala ko, makakalimutan mo rin siya. Akala ko, makakahanap ka ng iba ng mas karapat-dapat sa'yo. Karapat-dapat? Umiling ako. Sino ka para humusga kung sino ang karapat-dapat para sa akin, ma? Buhay ko to, desisyon ko to. Pero anak kita. At mga anak ko sila, ganti ko. Inalisan mo ako ng karapatang makasama sila. Inalisan mo sila ng karapatang magkaroon ng ama. Alam mo ba kung anong hirap ang pinagdaanan ni Rosel para lang buhayin sila ng mag-isa? Si Papa, lumapit kay Mama, inakbayan ito. Esmeralda, tama na. Umamin ka na sa lahat. Humarap sa akin si Mama, basang-basa ng luha ang mukha. Patawarin mo ako, anak, sabi niya, humihikbi. Nabulag ako sa kagustuhan kong protektahan ka. Natakot ako na baka matulad ka sa mga kamag-anak natin na naghirap dahil sa maling pag-aasawa. Ayokong mangyari yon sa'yo. Pero sa ginawa mo, ma, mas lalo mo akong sinaktan. Mas lalo mong ginawang miserable ang buhay ko, ang buhay ni Roselle, at ang buhay ng mga apo mo, sabi ko, puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung mapapatawad kita agad, ma, ang sakit eh. Sobrang sakit. Alam ko, anak. Alam ko, sabi ni mama, yumakap sa akin. Handa akong gawin ang lahat para makabawi. Handa akong humingi ng tawad kay Roselle sa mga bata. Ayokong mawala ng apo, Berns. Ayokong mawala kayo sa akin. Kumalas ako sa yakap niya. Hindi ganon kadali yon, ma, si Roselle, umalis na naman. Dinala niya ulit ang mga bata. At sa tingin ko, dahil na naman to sa takot. Takot sa kung anong pwede mong gawin ulit. Hahanapin natin sila, anak, sabi ni Papa, matatag ang boses. Tutulungan kitang hanapin sila. At kapag nahanap na natin sila, ako mismo ang kakausap kay Roselle. Ako mismo ang hihingi ng tawad para sa nanay mo. Tumango ako, medyo gumaan ang pakiramdam sa suporta ni Papa. Pero ang galit at sakit naroon pa rin. Kinagabihan, hindi ako natulog. Nag-empake ako ng ilang gamit. Alam ko kung saan ko sila hahanapin. Sa Isla Magdalena. Doon sila unang nagtago. Siguradong doon ulit sila bumalik. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, nagmaneho na ako papuntang Isla Magdalena. Ang puso ko puno ng determinasyon. Hahanapin ko sila. Kakausapin ko si Roselle. Ipapaintindi ko sa kanya na hindi na ako papayag na mawala ulit sila. Pero pagdating ko sa maliit na paupahang bahay kung saan sila dating nakatira, iba ang naabutan ko. Sarado ang mga bintana. Walang katao-tao. Kumatok ako ng ilang beses, pero walang sumasagot. Lumapit ako sa kapitbahay nila, yung may tindahan. Ale, yung nakatira po rito, si Aling Roselle, nandito pa po ba sila? Tanong ko. Umiling ang matanda. Ay, Hijo, kakaalis lang nila kaninang madaling araw. Dala lahat ng gamit. Mukhang lumipat na talaga sila ng tuluyan. Saan po sila lumipat? May sinabi po ba sila? Desperado kong tanong. Wala, Hijo. Basta na lang sila umalis. Sayang nga, ang babait pa naman ng mga batang iyon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Huli na naman ako. Pumasok ako sa bakuran ng bahay. Sumilip ako sa bintana. Walang laman. Malinis. Para bang walang nakatira roon kahit kailan. Pero sa isang sulok, malapit sa bintana, may nakita akong isang bagay na nahulog. Isang maliit na picture frame. Kinuha ko ito. Isang lumang litrato. Kupas na. Ako. Si Roselle. At isang maliit na sanggol.
Si Rafael, noong baby pa lang siya. Nakangiti kaming tatlo sa litrato. Masaya. Kinuha namin to noong bagong panganak si Rafael, bago pa mangyari ang lahat ng gulo. Bago pa kami tuluyang paghiwalayin ng tadhana at ng nanay ko. Napahigpit ang hawak ko sa litrato. Ang mga luha, hindi ko na napigilang tumulo. Bakit, Rosel? Bakit kailangan mo na namang umalis? Bakit hindi mo ako hinintay? Napaupo ako sa gilid ng kalsada, hawak ang litrato. Ang pakiramdam ng pagkatalo, ng pagkabigo, sobrang bigat. Pero habang tinititigan ko ang mga ngiti namin sa litrato, isang bagong determinasyon ang nabuo sa dibdib ko. Hindi ako susuko. Hahanapin ko sila. Kahit saan pa sila magtago. Itatama ko ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Para sa mga anak ko. Para kay Rosel. Para sa pamilya namin. Itinayo ko ang sarili ko. Pinunasan ko ang mga luha ko. Hindi pa tapos ang laban na to, Rosel. Hahanapin kita. Lumipas ang ilang buwan. Ilang buwan nang walang humpay na paghahanap. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko, ang lahat ng yaman ko, para lang mahanap si Roselle at ang mga bata. Nag-hire ako ng private investigators. Pinuntahan ko lahat ng posibleng lugar na pwede nilang puntahan. Pero wala. Para silang bula na naglaho. Ang nanay ko, puno ng pagsisisi. Araw-araw siyang nagtatanong kung may balita na. Si Papa naman, palaging nagbibigay ng suporta, pero alam kong nag-aalala na rin siya. Ang kumpanya, napapabayaan ko na ng kaunti. Ang isip ko, nasa paghahanap lang sa kanila. Isang araw, habang nasa opisina ako, tulala at pinagmamasdan ang lumang litrato naming tatlo ni Rosel at ng baby naming si Rafael, may tumawag sa telepono ko. Isang unknown number. Balak ko sanang huwag sagutin pero may kung anong nagtulak sa akin. Hello, sagot ko, medyo walang gana. Hello po. Tito Burns. Isang boses ng bata. Isang pamilyar na boses. Napaupo ako ng diretsyo. Rafael. Ikaw ba yan, anak? Opo, tito, sagot niya, medyo nahihiya pa. Ako po to. Nasaan kayo? Kamusta na kayo? Si mama mo, ang mga kapatid mo, okay lang ba sila? Sunod-sunod kong tanong, hindi na napigilan ang sarili. Ang puso ko, kumakabog sa tuwa at kaba. Okay lang po kami, tito. Medyo mahirap lang po minsan, sagot niya. Si mama po, palaging pagod. Pero sabi niya, para raw po sa amin. Kumirot ang puso ko. Kasalanan ko to, kung hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa pamilya ko, hindi sila mahihirapan ng ganito. Rafael, nasaan kayo? Pwede ba tayong magkita, pakiusap ko. Kaya nga po ako tumawag, tito, sabi niya. May concert po kasi ako mamaya. Maliit lang po sa eskwelahan. Violin recital po. Gusto ko po sanang manood kayo. Natigilan ako. Isang violin recital. Ang anak ko magpe-perform. At gusto niyang manood ako. Naman, Rafael. Naman. Anong oras? Saan yan? Halos pasigaw kong sabi, puno ng excitement. Ibinigay niya sa akin ang detalye. Isang maliit na public school sa isang probinsya, mga 3 oras na biyahe mula sa Maynila. Mamayang 6:00 ng gabi. Pero tito, sabi niya, medyo nag-aalangan. Si mama po, hindi niya alam na tumawag ako sa inyo. Baka po magalit siya. Huwag kang mag-alala, anak. Ako ang bahala, sabi ko. Basta pumunta ka lang doon. Magpe-perform ka at manonood ako. Pangako. Salamat po, tito. Sige po, ibababa ko na po. Baka mahuli po ako ni mama. Sige, anak. Ingat kayo. See you later. Pagkababa ko ng telepono, hindi ko mapigilan ang ngiti sa labi ko. Ang anak ko, siya na mismo ang gumawa ng paraan para magkita kami. Ito na siguro yung sign na hinihintay ko. Agad akong nag-ayos ng sarili. Nagpaalam ako sa sekretarya ko na may importante akong pupuntahan. Hindi ko na inisip ang trabaho. Ang mahalaga, makita ko ang anak ko. Ang biyahe papunta sa probinsya, parang ang tagal. Bawat minuto, parang 1 oras. Ang dami kong iniisip. Paano kung magalit si Rosel?
Paano kung itaboy niya ulit ako? Pero mas nangingibabaw ang excitement na makita si Rafael na tumugtog. Pagdating ko sa eskwelahan, medyo maliit lang ito pero malinis. Marami ng tao, karamihan mga magulang at kamag-anak ng mga batang magpe-perform. Humanap ako ng upuan sa medyo likurang bahagi para hindi agad mapansin. Nagsimula na ang programa. Iba't ibang presentasyon ng mga bata. May kumakanta, may sumasayaw. Pero ang inaabangan ko talaga si Rafael. At dumating na ang pagkakataon niya. Tinawag ang pangalan niya. And now, let's all welcome Rafael Fajardo for a violin solo. Lumabas siya sa stage, bit-bit ang maliit niyang violin. Mas matangkad na siya ng kaunti mula noong huli ko siyang makita. Pero ang mga mata niya, ang tindig niya, ako pa rin ang nakikita ko. Bago siya magsimula, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa audience, parang may hinahanap. At nang magtama ang mga mata namin, nakita ko ang maliit na ngiti sa labi niya. Umiti rin ako pabalik. This one is for my real dad, sabi niya sa microphone, medyo nanginginig ang boses, pero malinaw. Natigilan ang lahat. Narinig ko ang bulungan ng mga tao sa paligid. Real dad. Ang puso ko parang sasabog. Anak. At nagsimula na siyang tumugtog. Isang pamilyar na piyesa. Yung piyesa ni Batch na madalas naming pagpraktisan noon, yung narinig ko noong gabing sinundan ko sila. Pero ngayon, mas may lalim. Mas may emosyon. Bawat nota, parang may kwento. Parang may mensahe. Napapikit ako. Pinakinggan ko lang siya. Ang galing niya. Sobrang galing. Hindi dahil anak ko siya, kundi dahil totoo. May puso ang pagtugtog niya. Nang matapos siya, malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Tumayo ako, pumalakpak ng malakas, hindi ko na napigilan ang mga luha sa mata ko. Ang anak ko. Ang galing ng anak ko. Nakita kong palingalinga siya, parang may hinahanap. At pagkatapos, tumakbo siya pababa ng stage, papunta sa direksyon ko. Tito Berns, sigaw niya, at yumakap sa akin ng mahigpit. Niyakap ko siya pabalik. Ang galing-galing mo, anak. Sobrang proud ako sa'yo. Nakita niyo po. Nakita niyo po ako, tanong niya, puno ng tuwa. Naman. Ang galing mo. Maya-maya, may dalawa pang maliliit na boses akong narinig. Papa. Napalingon ako. Si Narina at Ramil, tumatakbo palapit sa amin, nakangiti. Papa. Papa, sigaw nila at yumakap din sa mga binti ko. Natigilan ako. Papa. Tinawag nila akong Papa. Sabi po ni Kuya Rafael, kayo raw po ang papa namin, sabi ni Rina, nakangiti. Napatingin ako kay Rafael. Ngumiti lang siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang saya. Ang gaan sa pakiramdam. Tinawag nila akong papa. Pero ang sandaling iyon biglang naputol. Rafael. Rina. Ramil. Anong ginagawa niyo? Isang boses na kilalang kilala ko. Si Rosel. Nakita ko siyang papalapit, ang mukha niya, puno ng gulat at takot. Lungkot? Hindi ko masabi. Nakatayo siya sa di kalayuan, nakatingin sa amin, sa mga anak naming nakayakap sa akin. Ang mga bata, napabitaw sa akin, napatingin kay mama nila. Mama ni. Sabi ni Rafael, medyo kinakabahan. Si Roselle, hindi makapagsalita. Nakatingin lang siya sa akin. Ang mga mata niya nagsisimula ng mamasa. Nakita kong dahan-dahan siyang tumalikod, parang aalis. Pero bago pa siya makalayo, sina Rafael, Rina at Ramil sabay-sabay na tumakbo palapit sa kanya. Hinawakan nila ang mga kamay niya. Mama, huwag kang umalis, sabi ni Rafael. Si Papa po yan. Ang Papa po natin. Hinila nila si Rosel pabalik, palapit sa akin. Nakatayo kami ngayon, magkaharap. Ako. Si Rosel. At ang tatlong anak namin sa pagitan namin. Ang mga tao sa paligid, nakatingin sa amin, nagbubulungan. Isang kamera ng isang local news crew na nagko-cover ng event, nakatutok sa amin. Si Rosel, nakayuko, umiiyak na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang puso ko, halo-halong emosyon. Pag-asa. Kilig. Lungkot.
At isang matinding pagmamahal. Ito na ba iyon? Ito na ba ang simula ng pagbabago? Ang mga sumunod na araw matapos ang violin recital ni Rafael ay parang isang panaginip. Sa tulong ng mga bata, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Rosel na mag-usap. Hindi agad naging madali. Maraming luha. Maraming sorry. Maraming bakit. Pero unti-unti, ang mga pader na itinayo ng nakaraan ay nagsimulang gumuho. Nag-usap kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa tinutuluyan nila. Ang mga bata, iniwan muna namin sa pangangalaga ni Aling Nena, nakasama pa rin pala nila. Hindi ko sinasadyang itago sila sa'yo ng ganito katagal, Berens, panimula ni Roselle, nakayuko, pinaglalaruan ang tasa ng kape. Natakot lang talaga ako. Sa nanay mo sa kung anong pwede niyang gawin ulit. Alam ko na ang lahat, Roselle, sabi ko, hinawakan ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Nagulat siya, pero hindi niya ito binawi. Nakausap ko na si Mama. Umamin na siya sa lahat. At nagsisisi siya. Sobra. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya, puno ng pag-aalinlangan. Tutu. At handa siyang humingi ng tawad sa iyo, sa mga bata. Gusto niyang makabawi. Gusto naming lahat makabawi, sabi ko, may diin sa inamin. Nakita ko ang unti-unting paglambot ng ekspresyon niya. Berens, ako ang dapat humingi ng tawad. Kasi iniwan kita. Kasi hindi ako lumaban. Kasi pinaniwala kita sa kasinungalingan. Sabi ko, pinunasan ang luhang tumulo sa pisngi niya gamit ang hinlalaki ko. Pareho tayong nagkamali. Pareho tayong nasaktan. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon. May pagkakataon pa tayong itama ang lahat. Pero paano, tanong niya, ang boses niya, puno ng pangamba. Ang dami nang nangyari. Ang dami nang nasayang na panahon. Hindi na sayang ang panahon, Roselle, sabi ko, umiti. Dahil sa panahong yon, lumaki ang tatlong pinakamagandang regalo sa buhay natin. Ang mga anak natin. At sila ang nagbigay sa atin ng pagkakataong to. Napangiti siya ng bahagya. Mahal na mahal ka nila, Berens. Palagi ka nilang tinatanong sa akin. Lalo na si Rafael. Mahal na mahal ko rin sila, sabi ko, ang puso ko, umaapaw sa pagmamahal. At mahal na mahal pa rin kita, Rosel. Kahit kailan, hindi iyon nawala. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. At pagkatapos, isang ngiti. Isang totoong ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Mahal din kita, Berens, sabi niya, ang boses niya, halos pabulong. Kahit kailan, ikaw lang. Ang mga salitang yon, sapat na. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, parang biglang naglaho. Ang tanging natira ay pagmamahal at pag-asa. Dinala ko si Roselle at ang mga bata pabalik sa Isla Magdalena. Doon, sa paborito naming lugar sa tabing dagat, kung saan madalas kaming mamasyal noon, kung saan binuo namin ang mga pangarap namin. Ang mga bata, masayang nagtatakbuhan sa buhanginan. Si Rafael, Rina at Ramil. Ang tatlong anghel ko. Lumapit ako kay Roselle, na nakaupo sa isang malaking bato, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Umupo ako sa tabi niya. Naaalala mo pa ba to? Tanong ko, itinuro ang paligid. Dito natin pinangarap na magkaroon ng isang simpleng bahay, isang masayang pamilya. Tumango siya, nakangiti. Naman! Bawat sulok ng islang to may alaala natin. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang kamay niya. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Rosel Fajardo, panimula ko, medyo nanginginig ang boses. 7 taon na ang lumipas. Marami tayong pinagdaanan. Marami tayong pagkakamali. Pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin tayo. Ang pagmamahal ko sa'yo hindi nagbago. Mas lalo pang ang lumalim. Lumuhod ako sa harap niya sa buhanginan. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Isang simpleng singsing pero puno ng pangako. Will you marry me, Rosel? Again, tanong ko, ang puso ko, kumakabog ng sobrang bilis. This time, for real. This time, forever. Nakita ko ang mga luha na namumuo sa mga mata niya. Ngumiti siya, isang ngiting abot hanggang langit. Yes, Burns. Yes, sagot niya, tumango-tango.
Isinuot ko ang singsing sa daliri niya. Tumayo ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang mga bata, nakita kami, tumakbo palapit. Yehey! Magpapakasal na si Mama at Papa, sigaw ni Rina, tumatalon-talon. Yes, Mama. Say yes, sabi ni Rafael, nakangiti. Kahit na alam na niya ang sagot. Natawa kami ni Rosel. Niyakap namin silang tatlo. Isang group hug. Ang pamilya namin buo na ulit. Ang kasal namin ay simple lang, ginanap sa tabing dagat ng Isla Magdalena, kasama ang ilang malalapit na kaibigan at pamilya. Si Mama at Papa, naroon, umiiyak sa tuwa. Si Mama, niyakap si Rosel ng mahigpit, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Si Rosel, umiti lang at sinabing, past is past, Mama. Ang mahalaga, ang ngayon. Habang nagpapalitan kami ng vows ni Rosel, nakatingin ako sa mga mata niya. Ang babaeng minahal ko noon, ang babaeng minamahal ko ngayon, at ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Dati akong nagkamali, sabi ni Rosel, ang boses niya, puno ng emosyon, habang hawak ang mga kamay ko. Nagpadala ako sa takot, sa pangamba. Pero ngayon, natutunan ko na. Ang tunay na yaman, hindi nakikita sa pera o posisyon. Nakikita ito sa pamilya. At ngayon, pipiliin ko ang pamilya natin, sa kahit anong anyo, sa kahit anong pagsubok. Ngumiti ako. Dito ka lang sa puso ko, Rosel, bulong ko sa kanya. Dito ang tahanan mo. Dito ang tahanan natin. Hinalikan ko siya. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng kapatawaran, ng pangako ng isang panghabang buhay na pagsasama. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa Isla Magdalena. Ang langit, pinintahan ng kulay kahel at lila. Habang nakayakap kami sa isa't isa, kasama ang tatlong bunga ng aming pagmamahalan, alam kong ito na yon. Nagbalik na ang puso ko sa tunay nitong tahanan. At sa pagkakataong ito, hindi na ito muling maliligaw pa. Ang isihi na si Berns Lagrimas, na minsang iniwan at nasaktan, ay natagpuan na ang tunay niyang yaman, hindi sa boardroom o sa stock market, kundi sa mga ngiti ng kanyang mga anak at sa walang hanggang pag-ibig ng kanyang asawa. Ang pamilya Lagrimas. Buo. Masaya. At handa nang harapin ang anumang bukas, basta't magkakasama. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat na sumubaybay sa kwento ni Berns, Rosel, at ng kanilang mga munting anghel, sina Rafael, Rina at Ramil. Mula sa unang pagkikita sa Isla Magdalena hanggang sa kanilang muling pagbubuklod, naging bahagi kayo ng bawat sakit, kilig, galit at pag-asang kanilang pinagdaanan. Maraming salamat sa paglaan ninyo ng oras at sa pagpapadama ng inyong suporta. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para ko na ring kapiling sina Berns at Rosel. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pinagdaanan, ang pait ng nakaraan, at ang unti-unting paghilom ng kanilang mga puso. May mga pagkakataon na ako mismo ay nadadala sa emosyon, sa galit ni Berns, sa sakripisyo ni Rosel, at sa inosenteng pagmamahal ng kanilang mga anak. Isang roller coaster ng pakiramdam, ika nga, pero sa huli, nanaig ang pag-ibig at pagpapatawad. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang segunda tsansang pag-ibig. Para sa akin, ito ay kwento ng katatagan ng pamilya, ng kapangyarihan ng pagpapatawad, at ng walang hanggang pag-asa. Nais kong iparating na gaano man kabigat ang mga pagkakamali ng nakaraan, gaano man kasakit ang mga sugat, laging may puwang para sa paghilom at muling pagbangon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko, ito ay lumalaban, nagtitiwala, at nagbibigay ng walang katapusang pagkakataon. Sana, sa pagbabasa ninyo ng kwentong ito, may mga aral kayong napulot na maaari ninyong baunin sa inyong sariling mga buhay. Na ang pamilya, sa anumang anyo nito, ay isang biyaya na dapat pahalagahan. Na ang komunikasyon at pag-unawa ay mahalaga sa anumang relasyon. At higit sa lahat, na ang pagpapatawad, sa sarili at sa iba, ay susi sa tunay na kaligayahan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong mga puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At kung mayroon kayong mga saloobin, komento, o kahit na sarili ninyong kwento na nais ibahagi, malugod ko po itong tatanggapin. Ang inyong mga mensahe ay inspirasyon para sa akin na patuloy pang lumikha ng mga kwentong pupukao sa ating mga damdamin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.